More than 10 years ko nang bit-bit tong guilt at regrets na to. Never ko pa din to naikwento sa mga kaibigan ko. Anghel man ako sa paningin ng mga kaibigan ko. Di nila alam, demonyo pala ang lagi nilang kasama. Just a little background. Yung father namin dati siyang seaman. Yung mga seaman noon, 9 months na sila nasampa sa barko. Then saglit na bakasyon lang sa Pinas, then sampa ulit. Seaman siya ever since, kaya lumaki talaga kami na halos walang father figure. Wala pang video call noon, kaya tawag sa telepono tanging communication namin. Hanggang sa mag-retire siya noong 2001. 7 years old lang ako, pero ang papa ko nasa 50s na nun. Hindi malambing na tatay ang papa ko. Hindi rin naman siya stricto. Nonchalant lang kumbaga. Dahil doon di rin kami totally naging malambing na mga anak. Pero hindi naman kami sakit ng ulo. Tough love ang natutunan naming uri ng pagmamahal. Hindi namin sa lambing pinapakita pagmamahal namin sa kanya. Walking dictionary ang maituturing papa ko, kaya mahilig lang kami magtanong about sa buhay sa barko, sa mga lugar na napuntahan niya, at about sa kabataan niya. Ayun ang nagiging bonding namin. Simula nung nag-retire siya, nag-umpisa na din maghikahos pamilya namin, hanggang sa namatay ang mama namin. Masasabi ko namang napakabuting ama ng papa namin. Wala talaga akong masabi, kasi ginawa naman niya lahat ng makakaya niya para lang maituguyod kami. Kaso kapalit nito, hindi niya naalagaan sarili niya. Year 2010 na siyang beses na stroke. Mild stroke lang at gumaling din. Pero after 1 year na stroke ulit siya, at dito na siya na-paralyzed. College student na kami ng kapatid ko nito. Parehas kaming busy sa school dahil graduating na kami pareho. Pero ayaw naman kami patigilin ng mga kuya namin sa pag-aaral. Kaya focus lang kami nito. May pinsan kaming nakuha na pwede mag-alaga kay papa. Pero alam kong minimum lang talaga ang nabibigay namin na tulong sa papa namin. Dahil nga mahirap lang kami, alam kong hindi rin healthy mga napapakain namin sa kanya. Hindi akma sa nutrisyon na kailangan niya. Gustong-gusto man namin maibigay lahat ng pangangailangan niya, di namin magawa. Charter kaming magkakapatid. Kaming duwa lang ng kapatid ko na sinundan ko ang naiwan sa papa namin. Yung dalawa naming kuya nasa ibang bansa nagtatrabaho. Di kalakihan sahod nila at may sarili na din silang pamilya. May mga pagkakataon na nailalabas namin frustration namin sa kanya. May times na nababagsak siya ng kapatid ko sa ines tuwing binubuhat siya. Ako naman may nabibitawang masasakit na salita. Alam naming masama na at nasasaktan na papa namin sa amin. Sinasabihan niya nga kami na ang sasama namin. Pero grabe, super frustrated na kasi kami. Hindi na din kasi namin alam ano pang gagawin. Nagde-deteriorate na kasi siya noon pati pag-iisip niya. Pero napaka-helpless and powerless namin that time. Wala kaming ibang malapitan kundi kami lang na magkakapatid. After a year, pumanaw. To be continued. Comment if you want the part 2.